Ba't ngayon higit? Gaya lang. Okay mga bossing, so magandang araw na naman po sa atin lahat. Welcome back na naman mga bossing dito sa ating channel. So for today's video natin mga bossing, ayan, meron tayong dumating dito na Honda TMX 155. Okay, so ang issue at problema nito mga bossing, sabi ng ating customer nung unang-una pa ay nahihirapan daw siyang magkambyo ng segunda. Okay, kapag ang takbo ay marahan lang ay pumapasok naman yung kambyo. Kaso kapag medyo hinagot mo yung primera at magsisigunda ka, talagang ayaw pumasok at talaga daw napakaingay ng kanyang makina. Hanggang sa, ayan, eto na nga, ang nangyari. Kapag kinaklatch yung ating unit, naglalagapakan doon sa loob ng ating makina. Okay? So, possible ang issue at problema ng unit na to ay transmission bearing. Okay? So, ang gagawin natin dyan mga bossing ay bubuksan po natin para makita, papakita ko sa inyo kung ano yung pwedeng maging issue kapag kaganyan, gaya ng nakita nyo sa ating intro mga bossing. Okay, so subukan natin, alamin natin, papakita ko sa inyo mga bossing kung ano yung dapat natin gawin. Pero pagka mga ganyan ang issue ng problema nyo, wag nyo na mga bossing pipilitin at wag na po, hanggat maaari ay wag na po sana ninyong gagamitin para hindi po maapektuhan at mas marami yung maging sira. Okay, so ito mga bossing, nabaklasan natin yung bandang gilid ng ating makina at ito mga boss, ayan, nakikita po ninyo mga boss, alog na alog ang ating clutch housing. Okay, so napakalaki, nakawang. So dito chinecheck ko, baka naman kasi luwag lang yung tornilyo ng ating clutch housing, pero hindi, medyo ano siya, mahigpit naman. Ayan, kitang kita mga bossing, napakalaki ng alog. Okay, so kaya sabi ko sa inyo, kapag meron kayong nadidinig na ingay sa inyong mga unit ay wag niyo po ninyo ipagsasawalang bahala. Okay, at eto nga mga bossing, at tuluyan na nga natin ibinaba yung motor ng ating customer para makita natin ng malapitan at ng mas madali nating malaman yung kanyang sira. So tinanggal na natin itong kanyang tornilyo ng kanyang clutch housing at ito, tinanggal na rin natin. So baka check din natin dito, baka itong nasa likod ng bearing, pero hindi, matik talaga yung nasa likod talaga doon sa kabila, sa left side ng transmission bearing natin yung problema nito. Kasi itong part na to mga boss ay okay naman, hindi naman siya ganun kalog. So dito chinecheck ko lang yung mga pyesa ng ating unit. So bawat kalas natin ng pyesa, so mas maganda chinecheck na natin para mamaya at pag pinabili natin ng pyesa yung ating customer ay isa na lang yung kanyang pagpunta sa bibilhan ng pyesa. Okay, at ito nga mga bossing, chinecheck natin yung kanyang clutch housing. So yung kalog ng kanyang clutch housing ay hindi pa naman ganun kalakas. Ito mga boss, ang main issue, ayan, kitang-kita nyo mga bossing, lagas na lagas talaga yung bearing. Ayan, oh. So buti na lang hindi nagkaroon ng malaking tama talaga yung mga gear. Ayan, yan yung bearing mga bossing na nagka-issue at problema dito sa unit na to, kaya lumalaga pa kapag kinaklatch. Ayan, so buti na lang at nung maramdaman to ng ating customer ay hindi na niya pinatagal at ayan, dinala na kaagad dito sa atin ng customer yung kanyang unit. Ayan, so yan yung issue at problema mga bossing kapag kaganyan ng problema ng inyong mga unit. Okay, so medyo pinakita ko lang sa inyo mga bossing kung ano yung po pwedeng mangyari, kasi yung mga ganyang issue at problema naman mga bossing, hindi ko na may tuturo sa inyo ng step by step, kasi hindi na naman natin siya po pwedeng magamit as DIY, kasi overhaul matik talaga sa mga trusted mechanic nyo na lang siya dalhin para makaiwas kayo sa malaking sira. Dati yan, sabi nyo na lang yung sigutana.